pangsabaw na aking ginamit ay pinaghugasan ko ng aking bigas. Yung pangatlong hugas ng bigas, ayan yung ginawa kong pangsabaw. Pinakuluan ko ng kamatis at sibuyas. Sinati ko lang sa dalawa yung kamatis at saka yung sibuyas. So, ayan, pinakulo ko. And then, ayan, nilagay ko na una yung talong. Pero pinauna ko munang pinakuluan ng matagal yung ulo ng isda bago ko inilagay ang mga gulay na yan. Sabay ko nang ilalagay yung aking mga gulay para sabay-sabay na rin silang maluto dahil puro naman sila yung malalambot na gulay ang nandyan. So, ayan yung aking luto for today. Sinigang na ulo ng isda. So, ayan, kumukulo na yung ating sinigang na ulo ng isda na hinaluan na natin ng ating mga gulay. Yung ating gulay ay okra, sitaw, at saka talong. And andiyan yung ating huling nilagay na gulay, yung ating napaka-favorite na kangkong. Yan yung ating, kapag sa ating mga sinigang ay hindi nawawala yung ating kangkong. So, yan yung ating pinakahuli na ilalagay na gulay. And then, pagkatapos niyan ay pakuluin lang natin ng isang beses. And then, kailangan na natin patayin para hindi siya mag-overcook. So, kailangan sakto lang yung luto ng ating mga gulay, hindi malalanta. So, yan. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo ay sabaw ng kanin or pinaghugasan ng bigas yung aking ginawang sabaw sa aking sinigang. Yung pangatlong hugas, yun yung kinuha ko para pinakuluan ko doon yung kamatis at sibuyas. So, ayan, ready to eat na yung ating sinigang. Hanggang sa muli nating mga video. See you in our next video. Thank you for watching. Please like and subscribe. Be kind!